Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 19 ng April 19, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:30. 6:30 po ng umaga, Biyernes, at medyo maganda ang panahon. Nais kong mag-vlog at ang topic ko ngayon ay patungkol dito sa si Pantaleon Alvarez ay bigla nagbago. At aywan ko kung ano ito, kung humihingi siya ng suri o tawad, hindi natin alam. Pero napakinggan ko yan na ang sabi niya ay nadala lang daw siya ng matinding emosyon ng damdamin. Ayan po ang sabi niya. Opo. Pero kagabi, habang kumukuha ako ng mga verse, ay parang binabawi na naman niya. Opo. Wala daw siyang kasalanan at hindi raw siya kailangan humingi ng tawad. Sabi niya Pero nung isang araw nga ay sabi niya ay nabigla lang daw siya. Ayun, ano? Yun ang sabi niya. At nung 14 nga, nung gabi, nung 14 ata yun ay hinihikayat niya ang armed forces at saka mga kapulisan na mag-withdraw na ng support kay Bongbong Marcos. Yan po ang tatalakayin ko, na talaga ang tao po ay paiba-iba. Yan po ang tatalakayin ko. Ang tao ay kung mag-iba ang pananaw o pag-iisip o mga deklarasyon o mga narration, ganun na lang. Parang shifting shadow o parang appearance of the sky. Yan po na kung minsan ay nagbabadya ang ulan, kung minsan ay cloudy, o kung minsan naman ay maliwanag ang langit. Ganun po. Nag-change ng appearance. Yan po. The appearance in the sky. Ganun din po ang tao. Ganun kabilis magbago. Ganun po. Like a shifting shadow. Sa umaga na andun sa kabilang panig, sa hapon na andun yung shadow mo sa kabilang panig. Ganun po yan At yan po ang tatalakayin ko ngayon. Kaya nga ako, ay kung napansin nyo po, hindi ako agad nagtitiwala sa tao. Kasi yun po ang turo ng Biblia Kasi nga ang tao ay naligaw po O alipin ng kasalanan. Kaya ganyan. Alipin at hindi po sila makaalis dyan kung hindi sila kahabagan ng Diyos. Ayan po ang katotohanan po ng buhay. Ngayon, kung ayaw ng iba na maniwala dyan, ay okay lang naman. Okay lang naman. Kung ang pagkaakala ng iba ay sila ang magaling, hindi ba? Sila ang tunay o sila ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ay okay lang naman. Wala namang problema yan. Pero ito nga ay isinisir ko po ito para mayroon tayong makuhang wisdom kahit na paano. At yan ang patutunayan ko po ngayon. Itong araw na ito, at gagamitin natin ang pangyayari na nangyari sa buhay ni Pantaleon Alvarez sa nakaraan na mag-iisang linggo lang yan. Kung papaano kabilis
magbago ang kanyang pag-iisip. Ayan po. Sige po, at bago ang lahat ay nais ko munang pasalamatan itong batch 1 ng subscriber. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako ay nagsisikap na mag-vlog tuwing umaga from 6:30 to 7 o'clock po. Ito po sila si Rosana Narumi ng Japan, si Al Olalia ng Bacolor, Pampanga. Salamat po sa inyong lahat. Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jos Shalan, Elenita Sculpture ng Germany, Bin Puno, Liti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Querti Q, Jonah M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Placer Duarte, Yasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowen Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad Di Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Mirchol Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D5, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Aman, Salvi Ibanez, Domos Ticton, Tib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Silir Andres, Hermihenil Dogardi, Robin Delpin, Mama Gina, Lance Sumintak, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. Ako ay nagsisikap na mag-vlog at nagiging inspirado ako ng dahil po sa inyo. Ito naman po ang mga vloggers na nirirekomenda ko na ating suportahan at panuorin. Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pischay, Kapihan ni Art at Ago, Damjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Ka Waldi Carbonil. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan. At nakikita ko po na yung sinasabi nila ay totoo at para sa ikabubuti po ng bayan. Sige po, at tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic ngayon. Pantaleon Alvarez bigla nagbago at humingi ng tawad. Yan po ang topic ko ngayon. Ngayon ay naiintindihan ko po yan. Opo, katulad nga ng sinabi ko, ay lahat po ng attitude ng tao, lahat po ng mga ginagawa ng tao, nire-refer ko po sa Biblia. Opo, kung may sinabi siya kahapon, tapos ngayon babaguhin na naman, ay nire-refer ko po yan sa Biblia. Pinag-aaralan ko po yan eh. Ito po ang nakasulat sa Numbers 23 verse 19. God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. He had said,
and will he not do? Or has spoken, and will he not make it good? Ayan po nakasulat. God is not a man that he should lie, nor the Son of Man that he should repent. Ayan po ang tandaan po natin. Kaya nga ako ay simula nung nag-aral po ako ng Biblia, aywan ko lang ay hindi na ako agad nagtitiwala sa tao. Pinag-aaralan ko muna yung mga salita niya. Opo. Katulad ng ganyan, ay nung sa meeting, nung gabi, nung 14 ng Abril, nagsalita siya, hinihikayat niya yung mga armed forces at saka mga kapulisan natin na mag-withdraw na ng support kay Bongbong Marcos. Ay pinag-aaralan ko yan. Ay mali yun. Mali po yun. Kasi nga ay nagiging rebelde na siya Ayaw na niyang sundin ang governing authority at gusto na niya na magtatag ng sarili. Ganun po yung rebelde. Siya na ang masusunod. Wala nang batas-batas sa kanya. Siya na ang batas. Ganun po yan. God is not a man that he should lie, nor the Son of Man that he should repent. Ayan po. Ang tao po talaga ay nagsisinungaling. Yan po ang ibig sabihin yan. Kaya, intindido ko po yan na after a while, after 1 day or 2 days, babaguhin niya yan. Ang sabi niya ay nadala lang daw siya ng kanyang matinding emosyon ng damdamin o pagmamahal daw sa bayan, lalo na sa Mindanao. Sabi niya kaya niya nagawa yung ganun. Di ba? Ganun lang po yan Pero, ay kaya niya ginawa yon kasi nakita niya siguro ang daming nagko-comment na hindi maganda yung ginawa niya. Bakit siya manghihikayat na mag-alsa ang mga tao? Kahapon diniscuss ko yan, for it is God. Hindi ko na lang isinulat dito, pero mahaba ang discussion ko kahapon. For it is God who give us both the will and to do. Yan po, dalawa yung ibinibigay sa atin ng Diyos. Yung isa ay yung will na mag-alsa. At yun namang isa ay yung to do o yung opportunity to do or the power to do it. Yun nga, yung mga circumstances to do it. Kaya yung EDSA 1, nung pinatalsik si Tandang Marcos, natupad yun. At saka yung pinatalsik si Irap, natupad din yun. For it is God who give us both the will and to do. Ayan po Hindi po pwede ang tao, hindi pwede ang ganyan na sisigaw lang si Alvarez na mag-aklas na susundin na ng tao. Hindi po. Pinag-aralan ko po ang Biblia. Sino ang naglagay sa kaisipan ng tao o sa damdamin ng tao nung pinatalsik si Irap na pumunta na sa kalsada, magdala ng mga lata, kalampagin ang mga lata. Gabing-gabi po yun 12:00 ng gabi. Kinakalampag na ang krami. Yang EDSA puno na yan ng tao Kasi nga, nabuwisit ang mga tao. Hindi ba? Sa kabuwisitan ng mga tao, kay Francisco Tatag, kay Nicky Cositing, at saka kay Aquino Urita, TC Urita, ay lumabas ang mga tao. Ayun po. Kaya nga ang tanong ko, sino ang naglalagay sa damdamin ng tao? Hindi po isang tao lang o isang politiko, hindi po. Kung hindi,
Diyos po yan. Oh, for it is God who give us both the will and to do. Ayan. Kaya nagkakamali po dyan si Pantaleon Alvarez. Oh, isama na rin natin yan si Duterte. Oh, na ang gusto nila ay mag-withdraw na ng support. Hindi ba ang mga tao o ang mga kapulisan at Armed Forces of the Philippines? Romans 3, verse 3 hanggang 4. Babasahin ko lang po ano. What if some did not have faith? Will the lack of faith nullify God's faithfulness? Certainly not. Let God be true and every man a liar. As it is written, so that you may be proved right when you speak and victorious when you judge. Ayan po, no? Pero ang gusto ko lang kunin dito, yung let God be true and every man a liar. Ayan po eh. Oh. Kaya nga, ito ang kinukuha ko, hindi ako agad-agad nagtitiwala sa mga tao. Pinag-aralan ko muna yung salita niya. At kung mali o sumasalangsang sa salita ng Diyos, ay hindi ko siya paniwalaan. Katulad po ito, no? Nung nangangandidato po si Rodrigo Roa Duterte, ang sabi niya, in 6 months, sabi niya, tatanggalin niya ang mga droga o yung mga korupsyon na yan. Ay mas lalong hindi ko siya ikumpanya o hindi ko siya iboto. Kasi nga, alam ko na nagsisinungaling siya eh. Oh, kung pwede pala natanggalin yan ng isang tao, kung uubra pala yan, ay bakit pa bumaba dito si Jesus Christ? Hindi ba? Oh. Kung kaya pala ng isang tao, aayusin niya yung mga ganyan. Naayos ba niya? Hindi eh. Oh. Kayabangan po yun. Kasi sa amin po, sa born again, hindi ko lang sinasabi dito kasi hindi ako sigurado na ang mga nanonood ay mga born again. Parati kami nagsasalita na if it is God's will, sa habag lang po ng Panginoon, pwede namin gawin ito o pwedeng mangyari ito. Ganun po yan. If it is the God's will, brother, makakapunta ako sa birthday mo. Ayan po ang parati naming sinasabi. Oh, if it is the God's will. Pero yung sasabihin mo na yun nga, tatanggalin niya ang mga illegal drugs in 6 months at nagpatutuok pa si Bato. Yes sir, sabi ni Bato, pwede sir. Hindi ba? Ni Bato de la Rosa. Hindi ba? Ay doon pa lang, nakikita ko na natama ito. Let God be true and every man a liar. Ayan po. Pero, huwag niyo pong pagkamalian. Pag ang tao po ay talagang na-born again na o mayroon ng Holy Spirit of God, iniiwasan na yan magsinungaling. Magsisinungaling man yan, yung maliliit lang. Kumain ka na ba? O kahit hindi siya kumain, ay opo, kumain na po ako. Magsisinungaling yan. Pero hindi siya makakapatay ng tao. Ganun po yan, para maintindihan nyo. O, nagsisinungaling po ang mga tao, pero marami pong klase ang pagsisinungaling. Opo.
ang isang born again, hindi magtitestify yan na ganun sa ginawa nila kay Dilima na kumuha sila ng pornographic material at ipinakita nila sa publiko at sinasabi nila na si Dilima yung gumaganap dyan. Oh. Hindi magagawa po yan ng isang born again, hindi. Yung ganong klase na pagsisinungaling, hindi po. Mga minor lang. Katulad yan, halimbawa, hinahanap yung tatay mo dahil may atraso. Oh, may nagtanong sa iyo, armado, hindi ba? Nakatakip ang mukha. Naandyan ba ang tatay mo? Oh, ay kahit natutulog yan, ay sasabihin mo na wala po. Oh, hindi ba? Ganun eh, kasi armado eh. Oh, wala po siya dito. Oh, ganun. Magsisinungaling pero minor o kaya sa ikabubuti. Oh. Ganun po 'yan. Parang ganun sa ginawa yung prostitute ata yun sa Bible na hinahanap nila yung mga spy. Ay tinanong yung prostitute, ay wala po dito, sabi niya. Dumaan sila pero pumunta ng ganun. Oh. Dumaan lang sila dito, sabi niya. Nagsinungaling siya. Kasi nga mahuhuli yung mga spy ng ng mga Israel. Oh. Ganun po, nagsinungaling yung aywan ko, Rebecca atang pangalan nun, Rebecca. Rahab ata. The prostitute Rahab. Oh. Tinulungan niya yung mga spy ng Israel. Kasi doon nanuluyan sa kanya nung tinanong siya ng mga gwardya, ng mga sundalo, ng mga, aywan ko, kung mga Palestinian siguro yon, ay sabi niya, wala dito, sabi niya. Ayan po ang sinasabi po dito ay, what if some did not have faith? Ayun nga, walang faith. Will their lack of faith nullify God's faithfulness? Certainly not, sabi po ni Paul. Tayo po, kahit hindi tayo faithful, alam natin na hindi tayo faithful. Pero ang Diyos, kahit na alam niya na ganun tayo, faithful pa rin ang Diyos sa kanyang mga pangako. Ayan po. Hindi nga nagsisinungaling Pag sinabi niya, ay gagawin niya. Tatanungin niyo ako siguro na natutunan ko po ito sa born again. Bakit hindi nagsisinungaling ang Diyos? Bakit ang tao ay patuloy na nagsisinungaling? Kasi nga, hindi kailangan ng Diyos ang katulong. Pag sinabi niya, magagawa niya. Let there be light, magagawa yan. Oh. Hindi niya kailangan ang katulong. Ang tao kasi, kailangan ang alalay. Yan po ang katotohanan ng buhay. Oh. Paano mo tatanggalin ang droga? Ay iisa mo lang, hindi ba? Kailangan mo ang maraming sundalo, hindi ba? Ay hindi natin alam kung yung sundalo ay nababayaran o nasusuhulan, hindi ba? Ganun po yan. Kailangan mo ang katuwang o katulong. O, pupunta ka sa handaan. O, kailangan mo ang driver. Kailangan mo ang security man, hindi ba? Ay kung nawala yan, ay kailangan mo ang sasakyan. O, kung minsan nasisiraan, kaya hindi ka nakakapunta. Ganun po, kaya nagsisinungaling ka. Kung minsan dalawa ang nag-iimbita sa'yo, ganun po. Sasabihin mo na, o pupunta ako, pero dalawa naman ay iisa ka lang, hindi ba? Ay magkasabay. O, ganun po, kaya nagsisinungaling po ang tao. Limitado po ang tao. O, ganun. Kaya maintindihan po natin
ganon ang sitwasyon ng tao. Hindi ba? Pinili ko po yan para ipaliwanag sa inyo bakit ganon kung magbago ng pag-iisip si Pantaleon Alvarez. Na nung gabi ay sumisigaw siya, mag-withdraw na ng support. Oh, hindi ba? Pero after a while, ay siguro nahimasmasan siya, ay aywan ko lang kung, pero narinig ko na humihingi siya ng paumanhin o tawad. Dahil nga lang daw, nadala siya ng kanyang matinding emosyon o ng damdamin. Hindi ba? Yun ang sinabi niya Oh. Ngayon, kagabi pala, habang ako dito, yung nagpe-prepare ako, ay may nakita na naman ako na sabi niya, hindi kanya. Hindi ako humingi ng tawad, sabi niya. Ganun po katindi ang tao. Oh. Ganun po. Oh. Hindi ba? Parang niloloko lang ang mga tao. Parang ganun din po kay Duterte yan na may gentleman agreement, pero ang sabi niya ay status ko lang. Ganun, status ko. Parang inililihis. Oh. Ganun po yan. Ganun po ang style ng tao. Ay kasi nga, ay mabubuko na parang ibininta po ang teritoryo natin sa China o yung mga karapatan natin dyan sa karagatan, hindi ba? Ay hamak po yung mga fisherman namin dito sa Zambales ay hindi na makapangisda dahil pinayagan ni Duterte na mangisda dyan ang mga Chinese dyan sa Baho de Masinloc. Oh, taga Zambales po ako kaya alam ko yan kahit na andito na ako sa Amerika. Mag 14 years na ako dito, pero nakikibalita ako dyan sa Baho de Masinloc na yan. Bakit niya papayagan na ganun? Oh, dito po sa Amerika, binabantayan po ng Coast Guard yan. Ngayon, hindi ka pwedeng makapangisda kung estranghero ka. Hindi pwede. O kung minsan, pinapayagan nila. Pero, regulated nila. Titignan nila yung mo. Titignan nila yung lambat mo. Oh. Titignan nila yan. I-regulate ka nila Baka yung lambat mo yung nakukuha lahat Oh. Pati yung mga maliliit na isda nakukuha kasi yung lambat mo maliit, yung butas. Titignan nila yan. At i-regulate nila, hindi pwede na marami kayo. O kung mga estranghero kayo. Kasi kung minsan yung mga Mexico dito sa umaabot dito sa California na nangingisda daw sila Pero okay naman, pinapayagan yan. Pero limitado sila. Yung laki ng bangka nila o yung barko nila at saka yung lambat nila at saka kung ilang dami sila. Hindi pwede na 100 sila ay ang Pilipino ay 10 lang. Hindi pwede yung ganun Kaya nga tayo may Coast Guard para i-regulate yan. Oh, sinasabi ko lang po. Ngayon ito, punta po ako dito sa dito sa Luke 20 pero ikikwento ko lang po ito sa inyo. Ito po yung isang mayaman na nagtanim siya ng vineyard. Isang mayaman, ang kwento po nito, Luke 20, pero nung nataniman niya, vineyard o ubasan, ay iniwan niya muna kasi pumunta sa malayong lugar. Pero ibinigay niya sa mga caretaker yung ubasan niya. Ngayon, habang naandun siya sa malayong lugar, ay pinabisita niya sa utusan niya. Bisitahin mo nga kanya,
ay pinalayas. Pinalayas yung utusan niya, minura-mura. Ngayon, nagsugo na naman siya ng isang utusan. Tingnan mo kanya kung anong nangyayari dyan. Baka pwede na tayong makakuha ng dyan, yung prutas o bunga o rent, ganon. Ay binugbog yung pangalawang inutusan niya. Binugbog ng mga caretaker ng ubasan. Yung pangatlo ay nagsugo na naman siya. Tignan mo nga kanya, anong nangyayari na dyan? Ay sinugatan. Hindi lang binugbog, sinugatan pa. Sinaksak. Ay yung panghuli, sabi niya, itong anak ko ipapadala ko na. Sabi niya, ipapadala ko na ito, baka igagalang nila. Pinatay po yung anak niya, pinatay. Kasi ang reason ng mga caretaker, ito ang tagapagmana, patayin na natin ito. Ayan po ang Luke 20. So, they threw him out of the vineyard and killed him. Yung anak. What then will the owner of the vineyard do to them? Tinatanong niya. Kasi si Jesus Christ po nagkwento nito He will come and kill those tenants and will give the vineyards to others. Ayan po. And when the people heard this, they said, may such a thing never happen. Ayan po. Ang sinabi po ni Jesus Christ dito ay sisinuhin niya yung mga tenant at dito pala nakalagay, napapatayin din niya yung mga tenant at ibibigay niya yung ubasan sa iba. Ayan po. Sana makuha natin ang aral, hindi ba? Yun nga yung authority kasi ay pahiram lang sa atin yan. Opo. Yung mga power and authority nga ay belongs to God Ngayon, kung wala ka na, ay okay na. Kasi ibibigay naman sa iba Hindi pwede yun na mag-aaklas kayo at sasabihin nyo na mag-withdraw na kayo ng support na ganyan sa ginagawa ni Alvarez. Mali yan. Hindi ba? Mali po yan. Kaya ko napili ito. Itong verse na ito, may lesson po ito. Hindi ba? Yung mga tenant, gusto nila sa kanila na yung vineyard o yung ubasan. Kaya nga pinatay nila yung anak ng may-ari. Pero ay babalikan sila ng may-ari, papatayin din sila at ibibigay na sa iba. Ayan po ang lesson dyan. Sige po at hanggang dito na lang po at nananalangin po ako na sana sa ating pakikinig ay may makuha tayong wisdom na nanggagaling po sa Diyos. At sana ay tayo ay kahabagan ng Diyos na yung wisdom ay manatili sa atin. Opo. At muli ay isang magandang umaga po at salamat po sa inyong lahat. Salamat po.